Noong ako'y aktibo pa sa simbahan, may mahigit 20 years na ang nakalipas. Madalas akong napasama sa mga evangelism activities ng church. Mayroong iba't ibang paraan to win souls to Christ. Ika nga. May evangelism explosion, kung tawagin, na may kasamang panggugulat at pananakot. Mayroon ding evangelism crusades kung saan mag-uorganisa ang simbahan ng rally at imbitado ang lahat sa komunidad na may gusto. At meron ding simpleng pamimigay lang ng leaflets o mga babasahin at kung may pagkakataon, ipaliwanag ang laman nito. May pattern ang pag-present ng way of salvation sa mga makasalanan. Ipamukha sa kanila na talagang sinners sila, kaya kailangan nila si Kristo at dapat magwawakas ito sa sinner's prayer kung saan tatanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Personal na Panginoon at tagapagligtas. Kapag tumanggap na kay Kristo, kailangan imbitahan sa simbahan at i-follow up. Ang purpose ay church growth o pagpaparami ng miyembro sa simbahan. Dahil kapag marami ang nagsisimba, syempre, mas masaya. Picture-picture, tapos sabay send ng pictures sa mission board at donors for more donations or evangelism funds. Minsan, may mga missionaries na kukuhanan ng pictures ang mga activities ng isang local church tapos gagamitin ang mga pictures sa fundraising. Siyempre, dahil may mga activities, may involved na economics. In other words, may budget. At kailangang may balik sa funds ng simbahan. Kapag marami ang na-convert mo na magsimba sa church, matutuwa si pastor, si missionary at ang mission board. Kaya malamang sa malamang, may karagdagang financial support. Bukod pa sa potensyal na kikitain mula sa new converts kapag nagsimula na silang magbigay ng regular na tithes and offerings. Kapag dumadami na ang mga miyembro ng simbahan, halimbawa nagiging megachurch na, iba na ang priority. Dapat magtatayo ng church building sa prime location o kaya magrenta ng espasyo sa lugar kung saan may maraming mga tao tulad ng mall. Mas pinaiigting pa ngayon ang marketing ng church. Kumukuha ng mga artista na magpiperform tuwing church service at kung ano bang mga gimmick. May regular na Bible studies kung saan nagiging indoctrination sessions at cell groups o support groups. Sabay pasok ang mga religious merchandises tulad ng mga self-help at spirituality books mula sa sikat na American pastors upang magkaroon ng purpose ang iyong buhay. Sa totoo lang, mukhang ito ang uso, lalo na sa mga evangelical churches sa mga nakalipas na 2 dekada. Ang pakay ay church growth o pagpaparami ng miyembro kung saan ang returns ay dapat mas malaki rin. At ang method ay simple lang. Evangelism o church marketing plus church activities tulad ng worship services, prayer meetings, at Bible studies. At ang ethos ay simple lang din. Personal relationship with Christ, although it seems impossible dahil sa totoo lang,
Paniniwala lang ito ng isang individual gawa ng nagbabasa siya ng Biblia at nag-pray every day. Parang sinasabing may relasyon kami ni Taylor Swift dahil I listen to her songs every day. It sounds silly because it is. Pero ibahin mo daw si Kristo dahil anak siya ng Diyos at may power ang Holy Spirit. Kaya, posible daw ang personal relationship with Christ and that prayer is a conversation with Christ. But how can it be a conversation if it's one way? Pero mabenta ito sa church dahil doktrina nga paniniwala. Basta ang importante, winning souls for Christ at madadagdagan ang revenue ng simbahan. At basta ba feel good ang mensahe tuwing Sunday at positive motivational speeches, ayos na yan. Ngayon, alam mo na kung bakit marami ang nabababawan sa evangelical Christianity at eventually umaalis sa church. Di sila nag-backslide. Term na ginagamit ng simbahan sa mga nanlalamig sa pananampalataya. Baka kailangan ng church ng soul searching and finding back to its roots.